Hello! Magandang araw. Naku, exciting ng episode natin today. Hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin. Dumaan na muna siya sa silid ng kanyang anak upang kunin din ang mga gamit nito. Habang nilalagay niya isa-isang mga damit ng anak sa loob ng maleta, panay naman siya sa pagpahid ng luha niya. Parang hinihiwang dibdib niya sa mga nangyayari sa kanila ni Marlon. Gusto lang naman niyang bigyan na muna nila ng space ang isa't isa. Baka sakali, ang nararamdaman nila ay purely brotherhood lang pala at hindi bilang magkasintahan. Ngunit hindi yon maintindihan ni Marlon. Samantalang si Marlon lumabas din sa kanilang silid upang magpahangin sa labas. Akmang papasok na siya ng elevator nang nasulyapan niya ang isang silid na kamakailan lang ay pinaayos niya. Wala sa sariling iniwan niyang nakabukas na elevator at tinungong silid na yon. Lalo lang niyang nararamdaman ng pag-iisa ng makitang mga crib na personal niyang binuo sa pag-asang magkakaroon sila ng mga kambal ni Amaya. Umupo siya sa kama habang nakatunghay sa mga crib. Napapaluha siya habang nakangiti. Ngayon pa lang, nai-imagine niya ng mga kambal sa loob ng crib. Pangarap niya na magkaroon sila ni Amaya ng isang malaking pamilya. Pamilya? Tanong niya sa sarili. Ito na nga ba ang pamilya na gusto niya? Paano sila magkakaroon ng malaking pamilya ni Amaya kung hahayaan niya ito na mawalay sa kanya? Bigla niyang naalala si Amaya. Mabilis ang kanyang mga hakbang na lumabas ang silid at tinungo ang elevator para habulin ito. Samantalang si Caleb, kanina pa nalilito sa kanyang ina. Naglalaro siya sa sala nang bigla na lang siya nitong kinarga habang hila-hila ang dalawang maleta. Mommy, where are we going? Hindi nakatiis ang bata kaya niya tinanong ang ina. Hindi alam ni Amaya kung paano sasagutin ng anak. Akmang lalabas na siya sa pintuan ng mansyon nang mapatigil siya sa paglalakad matapos marinig ang baritonong boses ng lalaki sa kanyang likuran. Amaya! Tawag ni Marlon sabay kuha ng maleta niya tinabi ito. Bagamat pinili niya itong hindi lingunin, nanatili pa rin siyang nakatayo sa pintuan at naghihintay ng sasabihin nito. Ganoon na lang ang pagkasindak niya nang maramdaman na hindi siya nakatapak sa sahig habang karga si Caleb. Binuhat rin pala siya ni Marlon. Marlon, anong ginagawa mo? Ipaba mo ko. Baka mabitawan ko si Caleb. Galit niyang utos. Mommy, ang ganda. Ang taas ko po. Go, Daddy! Tuwang-tuwa na wika ni Caleb sa pag-akalang naglalaro lang sila. Wala siyang kaalam-alam na maghihiwalay na palang mga magulang niya. Ayaw ng anak mo, sagot ni Marlon dahilan upang mainis si Amaya. Marlon, ano na namang drama to? Akala ko ba pumayag ka nang umalis kami? Daddy, pinapaalis mo na kami ni Mommy? Naiyak na tanong ni Caleb. Mabilis namang nagkatinginan si Marlon at Amaya dahil sa tanong ng anak nila. Kasalanan din niya, hindi niya dapat sinabi yon. Nakalimutan niyang nandyan palang anak nila. No son, nagbibiro lang ang mom mo. Sabay baba ni Marlon kay Amaya upang makababa na rin si Caleb. Akmang magtatalak na naman si Amaya nang muli siyang kinarga ni Marlon at tinakpan ng hinto to rin itong labi niya. Shh! Baka kung ano na naman ang masasabi mo. Nagtataka na si Caleb. Pabulong nitong sagot sa kanya. Kim, ikaw na munang bahala kay Caleb. Utos ni Marlon nang makita niyang matanda na nagmamasid lang sa tabi. Tumango naman ito at pinuntahan si Caleb na kasalukuyang bumalik sa paglalaro. Baliw ka Marlon! Ano ba? Ibaba mo na ako. Nahihilo na ako sa ginagawa mo. Nairitang wika ni Amaya. No, hindi kita ibababa hanggat hindi ko pa nasisilayan ang mga kambal natin. Sarkastiko na sagot nito. Nababaliw ka na! Singhal ni Amaya. Yes, my wife. 300% na akong nababaliw ngayon sa'yo. Lalo na kapag iniwan mo ko. Hindi kita hayaan na makaalis sa bahay ko. Baka gawin mo na naman ng 10 years na hindi magpakita sa akin. Sagot ni Marlon habang papasok sila sa loob ng elevator. Hindi ba sinabi mo kanina na wala ka ng dahilan upang ipaglaban ako? Ibaba mo na ako ngayon. Aalis na kami ni Caleb. Wala kang isang salita. Saad ni Amaya. Upang ipaalala kay Marlon ang sinabi nito. Saglit na nag-isip si Marlon habang nakatitig sa mukha ng asawa. Naka-bridal style ang pagbuhat niya kaya malaya niya itong pinagmasdan.
Bumaba ang tingin niya sa mga labi nito na kay sarap halikan. Well, sorry. Wala ako sa tamang pag-iisip kanina. Naalala ko may anak pala ako sa'yo na dapat ko ring ipaglaban. Dadagdagan pa natin si Caleb, hindi ba? Sayang ang crib o hindi natin lalagyan ng bata. Namumulang pisngi ni Amaya matapos marinig ang sinabi ni Marlon. Bumuka ang labi ni Amaya upang sagutin sana ito, ngunit hindi na natuloy dahil tinakpan na ng labi nito ang nakabukang labi niya. Gusto pa sana niyang tumutol, ngunit nadadarang siya sa matatamis na paraan ng halik nito sa kanya. Hindi niya namalayan, naglambitin na palang dalawang kamay niya sa batok nito at gumanti na rin ng halik sa asawa. Matagal silang nagpalitan ng laway bago naghiwalay. Marlon, namamaos ang boses ni Amaya habang nakakapit pa rin sa batok ni Marlon. Nagkahiwalay na ang kanilang mga labi, ngunit hindi pa rin naramdaman ang labi nito. Matamis ni Amaya, siniil muli siya ng halik ni Marlon sa labi. I love you. At hindi ko hayaan na iwanan mo ko. Buhat pa rin siya nito hanggang sa bumukas ang elevator. Marlon, hindi ko alam kung tama pa ba itong ginagawa natin. Pareho nating alam na magkapatid tayo. Ngunit mas pinili pa rin natin na ipagpatuloy ito. Ayoko lang na mas lalong lumala ang sitwasyon natin. Ang kapakanan lang naman ni Caleb ang iniisip ko. Waring gusto na naman kumawala ng mga luha ni Amaya. Pinahiga siya nito sa kama. Nagtaka siya kung bakit nasa loob sila ng silid na pinaayos nito para daw sa magiging kambal nila. Tumabi rin ito sa kanya sa pagiga at pinauna ng ulo niya sa braso nito habang mahigpit siyang niyakap. Narinig niya na muli itong nagsalita. Wife, mahal na mahal kita. Maaaring isa lamang akong asawa sa paningin mo. Pero para sa akin, ikaw ang mundo ko. Maaaring mabubuhay ka kahit na wala ako. Ngunit para sa akin, ikaw lang ang buhay ko. Gusto kong malaman mo na naintindihan kita. Alam ko na gusto mo lang lagyan ng pader ang pagitan nating dalawa upang makapag-isip tayo at subukan kalimutan ng isa't isa. Pero love, hindi mo ba naisip na mahigit 5 taon tayong pinaghiwalay ng tadhana? Pinilit nating mabuhay sa magkabilang mundo, ngunit tadhana pa rin ang humanap ng paraan para pagtagpuin ulit ang landas natin. But love, hindi kasi madali. Shh! Patapusin mo muna ako. Ago nito sa gusto pa sanang sabihin niya. Malambing nitong siniil ng halik ang kanyang labi bago nagpatuloy sa pagsasalita. Alam kong gusto mong sabihin na hindi madaling gusto kong mangyari dahil kailangan rin nating isaalang-alang ang kapakanan ni Caleb. Pero hindi ba? Mas lalo lang natin siyang pinahirapan kung maghihiwalay tayo. 1 buwan pa lang simula na makilala at makasama ko ng anak natin. Hahayaan ba natin siyang masaktan? Dahil lang sa magkapatid tayo. Sa ngayon, dahil sa isang kapirasong papel, biglang hinarangan ng malaking pader ang pagmamahalan nating dalawa. Kaya hindi mo na kailangan pang umalis o iwanan ako para lang dagdagan ng isa pang mas malaking pader ang pagitan ng ating pagsasama. Bakit tayo papaapekto sa isang papel? Gayon hindi pa natin ginawang ibang paraan upang patunayang hindi tayo magkapatid. Malaki ang paniniwala ko na hindi tayo magkaugnay sa dugo. Alam mo kung bakit? Dahil tunay na pamilya ang kinamulatan ko. Totoong pagmamahal ang pinaramdam sa akin ng aking mga magulang bago pa man sila namatay. Nagkasakit ako nung maliit pa ako at muling dinugtungan ng dugo ng aking ina ang buhay ko. Dugo mismo ng aking nang nananalaytay sa aking mga ugat, love. Kaya gusto kong ulitin ang DNA test natin. And this time, gawin natin ng lihim. Marami tayong kalaban, love. At hindi natin alam kung sino mapagkakatiwalaan sa paligid natin. Lumambot ang puso ni Amaya dahil sa sinabi ni Marlon. May point naman talaga ito. Kung ang tao nga na may taning ng doktor sinusubukan pa ng second option. Why not para sa kanilang dalawa ni Marlon? Okay, subukan natin na magpa-test ulit sa pangalawang pagkakataon para sa pagmamahalan nating dalawa. Naluluha niyang sagot. Dahil sa narinig, mas lalong bumuo sa mga luha ni Marlon. Labis na kagalakan ang nararamdaman niya. Dahilan upang tuluyan niyang paglapati ng mga labi nilang dalawa. Pinaghalong luha at tamis ng kanilang mga labi ang pareho nilang nalasahan habang nagpapalitan sila ng mga halik sa bawat isa.
Hanggang sa namalay na lang ni Amaya na wala ng saplot ang katawan niya. Iniwan ang labi nitong mga nakaawang na labi niya upang ilipat yon sa kanyang leeg pababa sa mga nakakaakit na korona. Isang napakagandang ungol sa pandinig ni Marlon ang pinakawalan ni Amaya, dahilan upang lalo niyang pasarapin ang ginagawa. Hindi na alam ni Amaya kung saan ibabaling ang katawan sa sobrang ligaya. Sino bang mag-aakalang isang baldadong lalaki noon? Ganito kahalimang magpaligaya ng babae. Alam talaga nito kung saan hahanapin ang kiliti niya. Pagod na pagod si Amaya habang nakaunan sa dibdib ni Marlon. Kanina, ilang beses siya nitong inangkin kahit na nakaramdam na siya ng pagod. Nagustuhan niya rin ang pagpapaligaya nito sa kanya kaya hindi niya magawang tumutol. Love, mahina niyang tawag kamay. Nakatitigto sa kanya, halatang kasiyahan sa mga mata nito habang sinuklay ng daliri nitong buhok niya. I love you, wife. Wala man akong kasiguraduhan sa pangalawang DNA test natin. Pero susubok pa rin ako, sagot nito sa kanya. Saan bang DNA center ang plano mong puntahan natin? Curious nitong tanong. Meron ako mapagkakatiwalaang kaibigan na pwedeng kumuha ng DNA samples natin. Gawin natin to sa lalong madaling panahon bago pa makarating sa mami mo ang balita tungkol sa resulta ng DNA natin. Huli na, nalaman niya na magkapatid tayong dalawa. Yan din ang dahilan kung bakit nakapag-decide ako na iwan ka. Sagot ni Amaya dahilan upang magtaka si Marlon. Nagsalubong ang kilay niya nang marinig ang sinabi ni Amaya. Paano nakarating sa Wales ang balita ng ganun kabilis? May sumabotahe ba sa kanila? Una, napaka-confidential ng resulta ng kanilang DNA. Silang dalawa lang dapat ni Amayang nakakaalam nun, maliban sa Intech na siyang may access sa resulta nila. Paano niya nalaman ang tungkol sa resulta? Takang tanong niya. Hindi ko alam. Inassume ko na lang na baka dahil kay Dylan. Kaya niya nalaman ang resulta. Sagot ni Amaya habang nakapikit. Parang may mali eh. Isipin mo, love. Paano nalaman ni Dylan na nagpa-DNA test tayo? Hindi naman natin sinabi si kanilang plano natin. Tapos ito pa, bakit sobrang coincidence naman ng lahat? Kakakuha lang natin ng resulta ilang oras lang, nandun na kaagad sa Wales. Ano yon? Pinadala ng Intech? Sabay silang nagkatinginan nang naisip ang huling sinabi ni Marlon. Tangina, wag lang nila akong subukang linlangin. Mapapatay ko sila. Mading wika ni Marlon. Ramdam niyang pag-akyat ng dugo sa ulo niya. Sa lahat ng pinakaayaw niya, ang tinatraidor siya. Tila naintindihan naman ni Amaya ang naging reaksyon ni Marlon. Nalalabong kanyang mga mata na hinawakan ng pisngi nito. Sorry love, nagkulang ako ng tiwala sa'yo. Paano pala kung merong sumabotahe sa resulta ng DNA natin? Ibig sabihin, hinayaan ko sila na tuluyan tayong maghiwalay. Niyakap siya ng mahigpit ni Marlon at masuyong hinalikan sa noo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, love. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, nakahanda akong gawin ang lahat para sa pagmamahal ko sa'yo. Nakahanda akong pumatay at mamatay para lang sa inyo ni Caleb. Kayo ang buhay ko at kahit na buong mundo man ang lumaban sa akin, hindi ako natatakot. Kahit na ilang beses man nila akong patayin, hahanap pa rin ako ng paraan para muling mabuhay. Naramdaman ni Marlon ang pamamasa ng dibdib niya dahil sa mga luha ni Amaya. Masuyo niyang pinahid ang mga luha nito at muling hinalikan sa noo. Matatapos din ang lahat ng paghihirap mo, love. Nandito lang ako, gaya ng sinabi ko sa'yo noon. Ilang beses mo na akong pagtabuyan. Mananatili pa rin ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. I love you, Amaya Tuazon. I love you too, Marlon Whitman. Lumpo kong asawa. Nakangiting sagot ni Amaya. Nakakunot ang noo ni Marlon dahil sa pang-aasar ng asawa niya. Ang pangit naman, bakit may karugtong na lumpo? Tanong niya. Kasalanan mo rin, nagpanggap kang lumpo. Pinahirapan mo pa ako sa pag-alaga sa'yo. Yun pala, hindi ka naman pala baldado. Sorry love, baldado naman talaga ako. Bago ka pa man dumating sa buhay ko. Nung inangkin kita, magaling na ako noon. Nakangisi niyang sagot. Bakit ka nga ba nandun sa Twilight X Club ng gabing yun? Balak mo bang hanapin ang asawa mo sa club? Humagikik si Amaya. Loko-loko ka, nakita kasi kitang walang malay habang binubuhat ng ex-boyfriend at ng stepsister mo.
Pinasundan ko sila sa mga tauhan ko. Kaya nalaman kong dinala kanila sa Twilight X Club. Dinala rin nila ako doon sakay ng aking wheelchair. Narinig kong pagbenta nila sa'yo kaya naisip ko na maging unang customer mo. Paliwanag niya. Oh, bakit mo ako tinulungan? Curious na tanong ni Amaya. Hindi ko rin alam. Bakit nga ba? Siguro dahil unang tingin ko pa lang sa'yo, nabigahan mo na kaagad ang puso ko. Nung una, wala akong planong angkinin ka. Ngunit nang pumasok ka na sa loob ng silid na kinuha ko, sinabi ko na kaagad sa sarili ko na akin ka. Kaya gumawa ko ng paraan para pakasalan mo ko. Pag-amin niya. Kinurot ni Amayang tagiliran ni Marlon nang marinig ang pag-amin nito. Aray ko, bakit? Tanong niya habang kinakamot ang tagiliran dahil sa sakit. Magtatanong ka pa, masyado mo naman akong kinawawa nun. May pagtingin ka naman pala sa akin, bakit hindi mo na lang inamin? Dinaan mo pa ako sa maraming kondisyon. Alam mo ba kung paano ko nasaktan sa loob ng maikling panahon na nagkasama tayo bilang mag-asawa? Pinaglaruan mo lang talaga ako, Marlon. Mahimig na pagtatampong boses ni Amaya. Niyakap siya ng mahigpit ni Marlon. Sorry na, kaya nga ako bumabawi, hindi ba? Kahit na anong tulak mo sa akin para layuan ka, hindi ako pumapayag dahil hindi pa sinasabi ng puso ko na tigilan na ang umibig sa'yo. Anong plano mo ngayon? Pag-iiba ni Amaya ng kanilang usapan. Gusto kong alamin kung sino nagpadala ng DNA result natin sa mami mo. Pwede ko namang gawin yon kung tamang hinala ko na baka nga may malaking kaugnayan ang Intech sa pagpapadala ng DNA results natin. Saad ni Amaya. No, kailangan mo magpahinga. Isa pa, baka kapag bumangon ka, masasayang ang maraming supling na pinutok ko sa loob mo. Napatingin si Amaya kay Marlon kung nagbibiro ba ito, pero seryoso mukha nito. Anong pinagsasabi mo na masasayang? Inubos mo na nga ang iputok lahat sa loob ko eh. Kulang na lang pati esophagus ko gusto mo ring putukan. Muntik na mabulunan ng laway si Marlon dahil sa sagot ng asawa, napaka-brutal din pala ng bunganga nito. Kapag nag-umpisa, Love, masyadong bastos naman ang bunganga mo. Nagre-react si Junjun, hindi ka pa ba napapagod? Pang-aakit ni Marlon. Naku Marlon, tumigil ka nga kung... Mabilis sa tinakpan ng labi ni Marlon ang labi ni Amaya dahilan upang tumigil to sa pagsasalita. Muli, sa huling pagkakataon, inangkin niya ito dahil sa panggigigil niya. Hindi nagtagal ginupo na rin si Amaya ng antok dahil sa sobrang kapaguran. Dahan-dahan na bumangon si Marlon nang maramdamang natulog ng asawa. Napangiti siya dahil habang tumatagal ang pagangkin niya kay Amaya, lalong nagiging sweet ang endearment nito sa kanya. Hinalikan na muna niya ito sa noo at kinumutan bago tuluyan na lumabas ng kanilang silid. Daddy, nasan si Mommy? Hindi ba kami aalis? Bungad ni Caleb nang lumabas si Marlon ng elevator. Nakatulog ang mommy mo anak. Hindi na muna natin siya istorbohin, okay? Sagot ni Marlon at kinarga ang anak. Daddy, pinapaalis mo na ba kami ni Mommy? Muling tanong nito. No, my little prince. Sabay bulong sa tenga ng anak dahilan upang mapahiyaw ito. Really, Daddy? Bibigyan niyo ako ng maraming kapatid? Excited na tanong ni Caleb. Yes, my little prince. Nakangiting sagot din niya. Yay! Yay! Uncle Kim, may kapatid na ako. Marami na! Mabilis sa tinakpan ni Marlon ang bunganga ng anak. Shh! Baka marinig ng mommy mo. Secret lang natin yan anak. Kinakabahang saad ni Marlon. Natako siyang baka pagalitan ni Amaya kapag nalaman itong kung ano-anong pinagsasabi niya kay Caleb. Hindi pa nga niya alam kung buntis na ito. Ewan ba niya, masyado siyang excited na mahawakan ng bagong silang na sanggol nila ni Amaya. Hindi naman niya akalain na nahawaan ng excitement niya ang kanyang anak. Kaya mas pinangalandakan pa nito sa buong mansyon na may kapatid na siya. Napakamot ng ulo si Marlon. Baka puno na naman ang tenga niya ng pagtatanong mamaya ni Caleb sa kanyang ina. Son, lalabas na muna saglit si Daddy, okay? Maglaro ka na lang muna. Ang secret natin, huwag mong ipagsasabi ha. Kahit na sa mami mo. Halatang nagtataka si Caleb dahil sa sinabi ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi na ito nagsalita at tumalimang bumalik sa paglalaro niya.
Paglabas ni Marlon ng masyon, agad niyang kinuha ang cellphone na tinawagan si Deadly Sith, pinuno ng Team Death Squad under the Black Dragon. Master, sagot nito sa kabilang linya. Hanapin niyo si Dr. Pablo at dalhin sa hideout ng Black Dragon. Gawin niyo ito sa lalang madaling panahon. Right away, Master! Excited na sagot ng kabilang linya. Matapos ang tawagan nila, muling nag-ring ang cellphone niya. Nagtaka siya dahil tawag ito na galing kay Mike at halatang umiiyak dahil naririnig pa niyang pagsingot nito. Walang hiya ka, Marlon! Pinatay mo ang anak ko! Galit na wika ni Mike sa kabilang linya. Muling tinignan ni Marlon ang cellphone at sinigurado kung sino tumatawag. Sigurado ka bang akong pumatay sa anak mo? Kilala mo ako, Mike. Kapag pumapatay ako, may warning akong binibigay. Tandaan mo, Marlon, kahit naibenta ko man ang kaluluwa ko sa impyerno, gagawin ko. Makita ko lang na nagdurusang buong pamilya mo. Nagsalubong ang kilay ni Marlon. Wala siyang natatandaan na inutos niyang ipapatay si Dimir sa loob ng kulungan. Binalingan niya si Mr. Kim na nakatayo sa labas ng gate habang naghihintay ng utos niya. Sinanyasan niya itong lumapit sa kanya. Master Kim, alamin mo kung anong nangyari kay Dimir sa kulungan. Masusunod po, Master. Sumaludo to sa kanya bago umalis. Shit, sino bang nag-utos na ipapatay si Dimir? Tanong niya sa sarili. Naguguluhan siyang bumalik sa loob ng mansyon. Malalim ang iniisip niya. Meron talagang kalaban na gustong sirain ang buhay niya. Pero hindi niya hayaan na mangyari yon, lalo na sa pamilya niya. Naku, napakatamis at nakakakilig man ng muling pagkakasundo ni na Marlon at Amaya. Tunay namang hindi pa rin natatapos ang banta ng panganib sa kanilang paligid. Isang napakahalagang aral ang iniiwan sa atin. Huwag mong bitawan ng taong pinakamamahal mo batay lamang sa duda at panlilin lang ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa pader ng pagsubok, bagkus ay gumagawa ng paraan upang patunayan ang katotohanan. Sino nga ba ang tunay na nagpapatay kay Dimir sa loob ng kulungan upang ipitin ang kasalanan kay Marlon at magtatagumpay kaya sina Marlon at Amaya sa kanilang lihim na pangalawang DNA test? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Huwag niyo pong kakalimutang i-like, mag-iwan ng inyong saloobin sa comment section sa ibaba at i-share ang ating video. Hanggang sa susunod na kabanata, mag-iingat po tayong lahat at God bless.